Sige. So, ayan. Ngayon mga kalabis, papunta ako sa aming fish pond. Nung may nakasalubong ako ng mga lalaki. Tapos, alam naman talaga, diba, isa talaga sa weakness ko po yung may mga lalaking, kunwari nakatambay. Ako kasi yung bakla na kapag may mga lalaki na lang, ay nagpapasikat. Hindi ako ganun. Mas medyo kinakabahan ako mga kalab kasi baka ma-discriminate ako mga kalab. Ngayon nga mga kalab, naglakad na ako papunta ako sa fish pond. Yun, nagkasalubong lang. Alam mo yung sinasabi na, pero parang ganun. Parang, kung para sa akin mga kalab na isang bakla, syempre, para sa akin, parang nakaka-insulto siya. Yung sabay may tawa. Tapos, sabi nung isa kasama niya na wag daw ganun kasi vlogger daw. Tapos syempre, malaking bagay siya sa akin mga kalab kasi kung hindi talaga siguro ako naging vlogger, walang respeto, di ba? Kung sinasabi ko na wag akong respetuin dahil vlogger ako. Respetuin ako dahil tao ako. Yun. Kayo nagsuri po yung lalaki. Sabi ko, sige, okay lang. Pasalamat kasi na di ko pinakita yung kanilang mukha. Pero ganoon talaga mga kalab. Merong parang naging normal na yan sa akin po. So once isa ka sa part ng LGBT, syempre, ganoon talaga, may mga discriminate talaga. Kasi nadadamay din kasi yung ibang mga LGBT din po na yung mga professional, tapos yung mga walang ginawa na, yung may ginawa din na maganda. Same lang din po yan sa mga straight people po. Na kung may nagawang mali, meron din hindi. May mga babae, mga lalaki na maganda yung kanilang ginawa sa mundo, meron din hindi. So, ganoon lang din kami mga kalab. Kaya yun, parang hindi importante sa akin kung kasi sa akin mga kalab, gusto ko yun nga, love lang, gusto ko yung magandang buhay lang, walang kaaway, walang ganyan. Kaya ako mga kalab, hindi ko talaga pinapatulan yung mga ganon, like kunwari sa social media, like binabash. Hindi ko pinapatulan yung bang talagang gusto na talaga ipademanda. Hindi ako ganon mga kalab kasi hindi ko sila gustong bigyan ng pansin. Kasi mas lalo sila nakaka-stress mga kalab. Kaya ito nga lang yung ating mukha, magpapastress pa ba tayo, diba? Kaya kung may mga issue na ganyan mga kalab, ay Diyos ko day, mabulok yung issue na hindi ko papatulan talaga yung mga ganyan. Kasi wala yan sa akin, hindi yan iipik sa akin. Diba? Kasi ako yung tao na, sige, okay lang. Saktan nyo ko, okay lang na basta wag lang talaga akong mapuno. Kung mapuno ba kanang yung, sa tawag basta, yung full of, basta muna na siya mga kalab. Pero sobrang init mga kalab, no? So papunta ako ngayon doon kasi meron pong nag-harvest yung kapitbahay namin. So dapat ako sa bahay lang kasi nag-edit ako ng vlog kasi nga diba, balik po yung aming YouTube. Pero alam niyo naman po sa akin, diba mga kalab, kapag nag-YouTube kami, hindi talaga kami yung mapakalit na talagang walang i-upload. As long as meron kang kaunting i-vlog, ipakita mo lahat. Wag lang yung medyo masama, yun bang parang nang-aaway ka na din yung ganun. Diba? So ako mga kalab, papunta ako doon kasi what if, diba? May ma-vlog tayo doon, kaunti sa kapitbahay namin. Kasi yung kapitbahay namin doon, mga kalab, nakita niyo po yung na-wash up po yung aming fish pond. Diba, pumunta sa kanila yung isda yung kinuha namin. Doon sila sila mga kalab, nag-harvest sila. Tapos yung mga kapitbahay din nila papunta doon, mga kalab. Nag-harvest din sila kahapon. Tapos ngayon, mga kalab, ngayon, di kasi kami natulog doon, mga kalab, sa fish pond. So, ngayon, andun si Francis. Tapos, tinawagan ako na pwede daw mag-vlog. Para sa kanya lang din naman mga kalab, no? Pero hindi naman po walang pahintulot doon mga kalab. Pero yung malaman niya mag-video mga kalab, kasi hindi naman masawang pinapakita. Kaya ngayon, ayun, hinihingal na tayo. Grabe, sobrang init. Ayan o. Tulay namin mga kalab. Kami ay nagbibigay po ng pera dito para ayusin po yung tulay dito. Kasi gagawa na po ng bago, kaya nagbigay kami ng pera dito mga kalab. Kasi dito kasi kami nagdadaan mga kalab. Buwaton po tagkaulaw. Ayan. Na naman tayo? Sipag na naman tayo mga kalab. Kasi ang sarap po magkaroon ng magandang buhay mga kalab. Hindi naman ako ganito noon mga kalab. Pero totoo nga yung sinasabi mga kalab ng mga ina natin. Ewan ko lang kung sinabihan din kayo. Basta sa akin mga kalab, medyo pasaway din kasi ako noon. Pero at least hindi ako umiinom. Ever. Hindi ako since birth, hindi ako umiinom. Kahit ganito ako mga kalab. Totoo yung sinasabi ng mga magulang natin na, sige ka ha, pag wala ka na dito sa poder ko, ano na yan, ikaw nang bahala sa buhay mo kasi magkakaroon ka na ng sariling buhay mo. Diyan mo na ma-realize na ito pala talaga yung sinabi ng mama. Tama nga talaga siya. Tumpak nga bakla.
Ngayon, mas iniisip ko na yun paano magkakapera. Noon mga kalab, kung saan ako makagala. Saan ako sa mga kaberks. Pero ngayon mga kalab, ay bakla. Kahit makakita lang tayo ng mga gamit dyan sa labas or may pa-display lang, ay gusto mong bumili. Pero ewan ko lang ha kung sa lahat ba. Pero sa akin kasi mga kalab, kahit natin, kumari, minsan nga, gagala lang kami ni Francis. Hindi kami yung shopping dito doon, ganyan. Gusto namin shopping na parang magbili ng gamit sa bahay. Kung meron ng pera, diba? Kasi, basta ang sarap sa feeling mga kalab, lalo na meron kaming sariling bahay na ni Francis. So, parang mas nag-advance yung sarili namin mga kalab. Naging mature na siya na di talaga pwede mga kalab na hanggang dyan na lang talaga yung buhay mo. Lalo na sa amin na LGBT couple kami, bakla. Dito sa Pilipinas, kawawa yung LGBT couple. Dinadown kapag wala kang pera, wala kang trabaho, wala kang ganun. So pasalamat yung talaga kami mga kalab kasi sa effort namin noon pa dito na mga kalab, naging okay na kami ni Francis. Hindi man siya gaano ka bongga mga kalab, pero para sa amin bongga na talaga siya kasi nagdaan kami sa hirap mga kalab. Yun. So, ayun, medyo malayo pa mga kalab. Lakad-lakad lang tayo. Kaya yun, balik lang ako mamaya mga kalab kasi sobrang init talaga. Medyo yung cellphone mga kalab medyo mainit na din. So, bye. So, ayun mga kalab, malapit na tayo sa aming fish pond pero malayo. Ano ba talaga? So, kung meron kayong naririnig po na may mga, sinso, parang ganun. So, yung Curlia po yan, nagpaputol po sila ng dito, kay Papa Carlo mga kalab kasi magbubukod na sila ng bahay doon sa kanilang relocation po na binigay po. Kasi 'di ba, yung lugar kasi nila doon palaging na babahaan, naabutan ng malaking tubig. So andyan sila. Ayan po yung bangka So andyan sila mga kalab, mapaputo sila ng niyog mga kalab. Tapos yun yung ipapagawa nila ng bahay doon sa kanilang doon. Wait lang. Ko. Sobrang init. Papasok na yung tubig dito sa fish pond. Dito tayo dadaan. Ito yung tulay. Oops. Ko. Tignan niyo O diba? Andito na ako sa aming fish pond. So tignan niyo po yung kamuting kahoy dito mga kalab na nilagay po at tinanim po ni Papa Carlo at Mama Bibi. Ayan yung bahay namin. Yan yung aming fish pond. Medyo matagal na din po na pinakita ko sa inyo ito. Ito po yung aming fish pond. Yan. Uy. Ayan si Leia. Vlog na kami. Ayan mga kalab. Yung sinabi ko, kaya sila andito dahil meron silang ginawa. Sabihin mo sa kanila na manood. Ayan mga kabanch, manood po kayo mga kabanch. Nagpagabas po kami ng niyog para gawin po, gawing bahay ba doon sa relocation na binigay sa amin. Kaya abangan niyo po doon sa aming YouTube mga kabanch. Yan. Kasi ikaw ba niyo dito Ha? Nasiyan yan. Huwag ka nag-vlog? Nag-vlog ko dito. Nibalik ako dire. Yeah. Bless. Kiss. Ayan, si Kylie mga kalab ay tinuruan din namin sila ng magandang asal. Diba? Hi! Hi mga kalab! So, ayan po si Francis. Diba? Para pa siyang Ninja Turtle. So, pupuntahan natin mga kalab. Siguro kung wala ding trabaho si Kier ngayon, I'm sure andyan na din sila. So, sobrang tagal na daw mga kalab, pang kanina pa lang. Ay, gano'n naman po talaga kapag nag-harvest mga kalab. Puntahan natin, sobrang dami ng mga malalaki daw mga tilapia dyan. Kaya puntahan natin. Pero hindi lang tayo pupunta doon sa mismong talaga. Dito lang tayo. Pwede ko lang siyang i-zoom kasi pwede naman po siya. Ayan, ito yung aming fish pond. Wow! So ayan mga kalab, dito na tayo sa kapitbahay namin. Ayan, hala, yan yung mga tabon mga kalab. Di pa dito nag-start po yung tubig. Tapos, ayan, yung tubig papunta dito sa fish pond namin. Tapos, nung nag-low tide na siya, yung fish pond naman po namin is papunta na naman po sa kanila. Ayan. Ayan si Francis. Wala pa ba? Wala pa. Dito tayo sa kapitbahay natin. May harvest dito. So, ito tayo, mamili ng isda.
So, ayan sila mga kalab. O, diba? Ay ka nagtabon eh. So, pagtapos na po yung mag-harvest, yung tapos na talaga, ewan ko kung pwede na ba silang patapakan dyan. Yung pugmo! Ba't? Yan, di pa sila tapos. Ayan. Ewan ko kung magkano ba yung nilagay nila dito. Tapos yung mga kapitbahay namin dito mga kalab, tapos na silang mag-harvest. Parang doon oh. Or dito ata yun. Huh? Grabe, na-miss ko yung mag-harvest po. Ayun po si Francis mga kalab oh. Maano talaga siya mga kalab, talagang ano talaga siya, uy, tatrabaho pa din siya sa mga ganito. Ito. Ipilang nilang buhay diri ah. 100 po. Bato pa dito, pero ipalatak dito. So ayun mga kalab, yung pinunta natin dito is para makapag-vlog po sa pag-harvest nila. Pero hindi kasi kami, kapag may nag-harvest dito mga kalab, nahihiya talaga kaming pumunta dito sa mga kapitbahay namin. Pero madami pong mga tao pag pupunta dito mga kalab. Pero dito sa amin mga kalab ha, di talaga kami nagpapano dito. Hindi man sa pagiging ano no, pero syempre mga kalab, matrabaho kasi ito mga kalab. Yung pilapil pinaganda namin, di ba? Tapos pag madaming tao kasi dito mga kalab, maapak, nasisira yung pilapil na pinagawa namin. Tapos inaano kasi nila yung mga ano dito, yung mga butas ba? Kasi may mga alimango kasi diyan. Kaya yun, di talaga siya mga kalab pwede. O, yun yung bahay namin, yung kubo. Diba? Buwat, kasama ni Dora. Shout out mga salbahes! Si Francis mga kalab, hindi pa rin talaga siya nagbabago. Kung ano yung nakasanayan niya or yung trabaho, ganun pa din siya hanggang ngayon. Kasi meron akong nakilala mga kalab, like syempre sa mga bagong sumikat din, yung buhay nila parang iniwanan na din nila. Siguro hindi din natin sila masisisi, diba? Kung meron namang magandang opportunity, why not, diba? Pero siguro kung kami daw ni Francis, sabi nila kapag nasa Manila daw kami, mas lalo daw kami makilala. Kasi syempre may mga makukulab ka pa doon. Dito mga kalab, wala talaga. Pag medyo laos ka na, laos talaga. Kaya kailangan mo talagang mag-grow din talaga ng bongga. Yun. Parang dito, parang tapos na mag-harvest. Doon. Tapos ito sa amin, mga April, mag-harvest na kami. Ayan. Tapos pag kami naka-harvest, relax muna kami mga kalab ng ilang buwan dahil kapatrabaho po namin itong aming fish pond. Dahil ewan ko lang mga kalab kung magkakatotoo ba na di muna kami magtilapia, mag-alimango na lang muna kami. Kasi hindi talaga siya basta-basta mga kalab no, kapag nagtilapia ka. Hindi kasi siya dapat, yan lang, nakakain na siya ng pangganyan. Kailangan din talaga bongga yung pakain niya mga kalab para bongga din po yung harvest po. Diba? Bali ito, inaantay na lang po namin na medyo mas lumaki pa din po yung mga binigay po ni Sir Tom. Kasi yung unang lagay namin dito is sa aming pera po yun. So 10,000 yung nilagay namin mga kalab. Yun nga na wash out. Tapos dito, medyo malaki-laki na sila mga kalab. Kaya siguro soon, lalaki pa sila mga kalab. Basta mga April lang po yung ano namin. Maybe sobrang dami ng mga ibon doon mga kalab. Oh. Yun sila. Harvest time. So, pinapaapak na po sila sa fish pond. Yan. Sobrang daming ibon. Diba? So, ayan sila. Ayan yung ganap nila. Mga manikupay. So, meron na pong mga nakuha po si Francis. Tapos, alam nyo ba yung bata doon mga kalab is nasipit po siya ng alimango. Pero normal na po yan sa mga utay. Na sila oh. Daghan kayong langgam mga kalabo mga ibon.
Sobrang gamit yung na ano niya mga kalab, nabili naming ano, itak. Lo. Yawaan ang manakop eh. Hadlok kayo siya mga kalab. Nasalad? Pumasok sa ano mga kalab, sako. Hello? Sobrang bilis ni Francis makakuha ng tilapia mga kalab. Ayan, may nakuha siya. Yan, may hahabulin na naman siya. Yan. Nahuli. Ayan, halos hindi makalakad si Francis dahil halbo ka istanan. Uupo. So ayan mga kalab, pinauwi ako ni Francis mga kalab kasi pupunta siya doon sa may gitna. Sabi ko sa kanya, okay lang naman na dito mga kalab. Uy, sabi niya, hindi daw. Uwi daw ako mga kalab kasi mainit daw. Sana all. Be, fully reveal kung ano yung mga nakuha nila. Hala, ginuog ko. Kuara, kita na. Ay, di na pwede ko ano. Pwede mo na. Ipakita na yung video ba? Ako na po. Okay. Skilon. Pakitan. Oh, marami. Ginabag niya. Hala, uro ko. Ay, Tagay ko na ba? Lagyan ni Pagaw. ano nakikita? Galongking. Galongking. Hala. Ito yung mga nakuha nila.
Isa ka bok. Nanon ba? Pipis mo ito. Ako kasi pa eh. Isa ka lang. Ate lugar ako na sublan. Sublan. Mas dito eh. Halo, halo. Ang isang malabay ay tilapia. So hindi nakasama si Kier kasi nagpaputo sila ng kahoy. Mulumos, Renita kayo? Dito na batros to nga, kamang-kamang kayo. Ito na ganun natanda na ilan. Uli ko mura din. Mura dyan. Dapat sila. Kasi ang kuya tayo. Breakfast ako, okay? Yan, salamat sa akin. Agaw. Salamat kayo. Okay, ikaw. Uy, katambok naman si Sir, ito ko ano? Nambok naman si ko ano? Si Rudy. Kuya. Tubig ko connect tubig Phil. Amat pa mo nas-nas. Tara di ha. Anak dito mat pamilyan. Oh, sige, amping. Bye, Kai. Uuwi na sila. Tira, ano ba? Mulumos, ate. Tigbas na mo. Ate ka kuya kung gurbing inita kayo, hanga kayo eh. Di mo rin tigbas. Nagay ko sundugan ate. Wala mo na anad bino. Basta relax mo lingkod yun, bahala mo daw. Ano ko tabay mo to. So on po baka higda pos katri. Kung kaming Ano ka? Masilap villager ha. Ayan ka kanabo. Nanikop kami sa kapitbahay kasi nag-harvest sila. Uy, ay sa kapukuha. Yan yung kuha niya. Masat ko anda, kutsilyo ba? Hala. Ayan mga kalab. Matag na Alimango. Okay. Ayan din po yung mga kuha ni Francis. Hala, ayan. Tilap. Hala, dako ang buyag. Uy. Ayan mga kalab. Mga tilapia. Uban mo to yung mga ningwang mo. Hala. Uy, ako. Ngayon, nagkuha to. Yan na, taganin na ya. Yung isa, dua ka buk lagi na. Ang? Dagko, natong dagko. Mango. Ate, di man madakpan og imurang man kuanon. Tigbasa pa na ko, tinud Pika sa nguoy. Hala, ang buyag. Uy. Magmagyak mo yun ako. Mura puti kuha. So yun lang. So yan po mga kalab ay hindi po yan ninakaw ha. Yan po ay nung nagbigay na po ng sinyas po yung ano po yung nagmamay-ari mga kalab na pwede na daw paanuhin o munang nangadto na sila. So yan po talaga ay binigay. Pero na kay ganap daw kang ito. Puro na. So kana siya nga mga tilapia mga kalabis nakuha siya dito ano sa pagpanikop. So wala na siya gikuha or kuan margi. Nagulat ang sila sinyas nga pwede na mo adto sa fish pond manikop kay para pwede na makalav. Di ba? Yung kinipensin. Oh, yan. Uy, baka. Patay na. Hindi pa na. Ayun mga kalab, meron kaming ano dito, nilagay lang namin sa fish pond. O diba? Instead na kainin. Ginoo ko gikuan man gyud oy. Wala si Marian. Oh, Uday, lagi na ya. kuan na gyud oy. Na. Ayan siya. So pinakawala namin. Hala, ayan siya. Dala ba tayo tulong? Wala kayo sa rek, ugasan din. Ayan. Pinindagan. Tignan nyo makalabang laki. Yay, ang laki mga kalab. Oh. Ulira na. So na namin mo naging anak kadako. Ala, grabe. Uy, ginoo ko kadako. Ginoo ko Lord. Ayan oh. So, yan po ay parang extra large na. Or ano ba, jumbo? Large, extra. Dako pag na sila bino. Dagko kayo. Grabe uy. Pero og dako ra pud kay na wala pud kay halos papalit no. Daan pud kay dagko na tanan din no. Uy, na yung palito mas mahal. Yun na yung mga isda, bisag gamay na yung mga isda, bugat man.
Ano oh? Hidag ko. Makuha gani mo yung lang kuan, pilay target nimo.